warrior siya. Alam mo kung anong klaseng warrior si PRRD? Samurai siya. Magsesepuko yan. No? Maghaharakiri yan para sa Pilipinas. At saka sa kanya, mamatay sa Pilipinas, yan ang pangarap niya. Yan ang pangarap ni PRRD. Gustong-gusto niya yan. So, binibigay ni Marcos ngayon sa kanya. Pero, pag binigay ni Marcos yan, parang nga talaga nag-chess talaga si PRRD. Pag binigay ni Marcos yan, downfall talaga niya yan. No? Actually ngayon, Yes. papabagsak na siya. Pero kunyari gusto pa niya ng konting angat ng konti na hindi na siya tatalupan ng buhay ng Pilipino. Iuuwi niya pero hindi niya iuuwi. Kasi yung mga ambisyon nila talagang overrides all their Agree. logical reasoning, whatever's left of it, no? Itong pagkukunwari ni Marcos na wala silang kooperasyon, hindi nila kinikilala ang otoridad ng ICC, gas-gas na po itong nakasinungalingan. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. At makikita ninyo ang katawa-tawang ginagawa ng DOJ. Wala daw ebidensya, sinira na, hindi na matrace, pero pinupunduhan nila ang mga tanim witnesses ng grupo ng CPP, NPA, NDF. No? And by the way, mga kababayan, ang ipinresenta nila pong mga list of evidence, yung karamihan doon ng mayor pa si Pangulong Duterte. Hindi po ng Pangulo siya ng bansa. No? Diyan pa lang, makikita nyo na talagang wala silang ipakita na crimes against humanity. Kasi bogus nga ang kasong ito. Ngayon, nang magreklamo na walang passport, pinakuha na ng passport ang mga witnesses, ginastusan ng gobyerno, dagdag na sa crimes against humanity. Walang ibang gumagawa niyan at umuutos. Si Marcos, sila Romualdez. Medyo hindi po maganda at mabigat po ang mensahe na kanyang inihayag kasi mukhang equivalent po sa pagbibilin o pagbibigay ng huling habilin ang termino na ginamit ni Vice President Sara Duterte nang binanggit po niya, mga kababayan, ang nakakalungkot na tugon o ibinahagi ng kanyang ama, ang pinakamamahal ng mamamayang Pilipino na si Pangulong Duterte, na sakali man pong mawala ang buhay niya, kung sa Netherlands man yon, ay ang ibo niya doon na lang mismo ilagak at huwag nang ibalik pa sa Pilipinas at tinanggap na niya kung saan man siya mawawalan ng buhay, ayun na ang kanyang destiny. No? Makikita natin ang bigat sa kalooban ni Vice President Sara Duterte nang binanggit niya ito, Ma'am Lorraine. Pero ako, nakikita ko ang mga ganong mga pagsasalita ni Pangulong Duterte. On my part, ang anggulo doon na ayaw niya nang magkagulo o magkaroon ng matinding pagsiklab ng mga anumang reaksyon ng malawak na mamamayang Pilipino, kaya hindi niya ipinipilit na kung sakaling may mangyari man sa kanya, sa kanyang buhay, which is a reality, sa kanyang edad at kalagayang pangkalusugan, ayaw na niyang ipabalik pa ang kanyang nabi o ang kanyang abo. Ito'y galing mismo kay Vice President Sara Duterte. Ma'am Lorraine. Yeah. Ano yung kahapon nung pinapanood ko si VP. Si VP kasi pa nagsasalita siya nung sinasabi niya yon, parang may disconnect, di ba? Yung facial expression niya tsaka yung sinasabi niya. Malungkot yung sinasabi niya pero nakangiti siya, di ba? So, alam mo ang ibig sabihin nun sa pag doktor ka, ibig sabihin talaga mabigat talaga yung dinadala niya. Syempre pag hindi compatible yung sinasabi mo sa facial expression mo. So, tinatapangan niya yung loob niya, 'di ba? So parang like me, no, parang I feel that this is what I told you about Eric, 'di ba? Along a few episodes ago, that I really feel that PRRD is willing himself to die because he sees that this is what's going to save our country. Kasi kilala natin siya eh. Kilala natin siya, alam niya, nakikita niya ito. Alam niya kung ano yung kakayanan ni Bongbong Marcos wasakin ang Pilipinas at ni Martin Romualdez. Alam niya na ito yung mga taong walang pag-ibig sa bayan kahit konti. At alam niya na mahal siya ng Pilipino. Pero katulad nung sinabi ni Eric, ayaw niya na may Pilipinong masasaktan. Ayaw niya. Alam mo, maraming beses nilapitan yan ng generals para magkudeta. Early on pa lang, kita na nila na korap pala tong gagong to, di ba? Pero siya mismo humihindi. Kaya nga mali ito sila bangag eh.
sobrang paranoid, 'di ba? Well, of course, hindi lang paranoid kasi talagang gusto talaga nila wasakin ang mga Dutertes, 'di ba? So, very sad talaga kasi but you know what? You know what? Ang hina ng utak talaga nitong mga nandyan eh. Kasi nga, they really elevated him to martyr status, no? Mm. In a country that's very religious, no? Hyper religious ang Philippines. So, in a country also that adores PRRD, he's still a mythical figure in Philippine politics, no? In Philippine life. He's no longer just a former president. He's almost like a god. He's a demigod for a lot of Filipinos. And the Marcoses, Bongbong Marcos doing this to him has cemented PRRD's status in Philippine history. No? So, and it has made him even more formidable. And what has it done to Bongbong Marcos? Zero. Bumagsak siya. No? And the only thing that can redeem him, no, Bongbong Marcos, is if he returns PRRD. Any fool will tell you that, except that these are really very stupid people surrounded by the CPP, the oligarchs, the deep state, and there is no principle, wala silang prinsipyo guiding them, no moral compass guiding them, 'di ba? So para silang maliit na bangka sa ocean na may bagyo, madali silang masira, madali silang i-toss and turn at sumusunod kahit na kanino. So kasi kung ikaw isang pangulo, kunyari tinamaan siya by some miracle na mahal niya ang Pilipinas ngayon, iuuwi niya si Digong, makikinig siya sa Pilipino. Kasi hindi siya nakikinig eh, 'di ba? So this is his downfall. In fact, you know what, no? I believe that he's politically dead. Marcos is no longer a factor. He's no longer a factor talaga. And it's the one na nag-aaway-away ngayon na talagang dapat nating bantayan yan, si Tambaloslos, no? Si Ontiveros, 'di ba? Mga ganyan, no? Pero wala din. Pero get what I'm saying, he really did it to himself. The Marcos presidency is over. He's a lame duck president. Wala na. People are already enraged, no? On my part, ma'am, bagamat siya ay politically dead in Yeah. terms of his isolation sa taong bayan, Yeah. but it is still real na may poder pa siya. Because he can command the armed forces, he still exercises the actual powers of the presidency, bagamat ang sa likod niya ay mga abusado at corrupt, no? Like ang asawa niya, si Bersamin, saka sila Tambaloslos, all their powers. Kaya hindi ako nag-agree, mami, na pabayaan na daw si Marcos, si No. Romualdez nang tirahin. Sabi ko mali, we should expose the evil triumvirate with the principality of Marcos. Because the actual powers and authority of the president is with Marcos. Ang pagkawala ni Marcos, ang pag-remove or ang pag-resign o ang pagpapatalsik sa kanya will automatically crumble whatever is there na inaabuso ni Elisa, ni Bersamin at nila Romualdez at mga aliporis nila. So I agree kay Ma'am Lorraine, isolated si Marcos sa taong bayan. Mabahong-mabaho po. So balit, there is a tactical advantage for him sapagkat ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police that requires a command, no, na itong nagpo-provide ng coercive apparatus niya. Yung apparatus niya na pwede niyang gamitin for terrorism, kagaya ng ginawa niya sa paglabag sa batas, sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte, sa pag-atake sa KOGC, kay pagpapadukot o pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy, and lahat ng mga pangaharas na ginagamit nila. Ang lahat ng ito po ay mga tactical advantage ni Marcos. Pero in the strategic sense, I agree kay Ma'am Lorraine, paper tiger po si Marcos, tigring papel. Tigre pero papel. Hindi nakakapangagat na sa pangmatagalan. Lalo na po kapag tumatagal na lumulubha ang kalagayan ng ekonomiya, lumalaganap ang kahirapan, lugmok ang sambayan ng Pilipino, taong bayan mismo ang hahatol sa kanya. And isang malaking factor dyan, whether they like it or not, ang pagpapabalik kay Pangulong Duterte is the only way na pakalmahin niya tactically ang situation. Pero kung hindi niya gagawin ito at magkaroon ng malubhang kalagayan po kay Pangulong Duterte, sisiklab po ito. Even against the wishes of Pangulong Duterte at kumalma taong bayan, hindi po yan mapipigilan. Dalawang factor kasi yan eh. Yung pagkakaroon ng political isolation ni Marcos, reflection din po yan ng pagkagalit ng mamamayan sa kanyang bulok na pamamahala. At ang pangalawa, sa kanya din po nanggaling ang
kung bakit lumaganap ang kahirapan, kung bakit ang ating bayan ay lugmok sa utang, lugmok na lugmok sa kahirapan, at hindi nakakaahon ng ating bayan sa loob ng 3 taon. Puro politikang marumi, puro kaguluhan, puro mga walang katuturan na ginagawa, pangungurakot kaliwat kanan. Ang lahat ng ito po ay nabibigyan lang ng inspirational factor ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Pero ang mga factor na ito ay aktual na kaguluhan na idinulot mismo ng katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos. I agree kay Ma'am Lynn, strategically, politically si Marcos, and strategically, paper tiger po siya. Pero mayroon po tayong ingatan na dapat ang kanyang tactical power, yung magamit niya ang poder sa armed forces, sa Philippine National Police, at ang mga weapons of state terrorism niya ay kailangang salagin at harapin ito ng taong bayan ng malakas na pagkilos, which we are going to prepare about that. May tanong ako sa Yes, iyo, ma'am. Eric. Do you ever see him bringing PRRD home? What would be the conditions for him to consider it? Not him but the people around him, di ba? Hindi naman siya nagde-decide yan But do you see it happening? Do you see it happening? PRRD being brought home? Malabo, ma'am. With the situation right now, No. ang pagtingin ni Marcos at ang team niya ng Ibera yung Bereta ay si Pangulong Duterte ang major threat. Secondary si Sara Duterte. Why? Because the people love so much Duterte. And the more that Duterte is present, either buhay or patay sa Pilipinas, will be a symbol of a rallying figure for the people to resist and fight Marcos. So kung ibabalik niya si Pangulong Duterte, ang consideration dyan will be survival. Ibig sabihin po, kung kakalma ang mga pamilya Duterte at si Vice President Sara Duterte ay makikipagkalmahan at magkakaroon ng tinatawag na political compromises. Yan ay hihingi ni Marcos yan Hindi niya pwede papayagan yan na makabalik si Pangulong Duterte and yet nagsasalita pa rin si Sara Duterte, naninindigan pa rin ang mga Duterte group at mga political opposition. They will allow to happen. Lalo na kung ang nakapaya dito ay ang monopolyo, pagkontrol ng poder sapagkat na Duterte itself, lalo si Pangulong Duterte, si Sara Duterte ay balakid para sa main agenda ng mga Marcos at ng mga Romualdez na kontrolin ang poder at kapangyarihan lagpas pa sa termino niya sa 2028. So ang tanong ni Ma'am Lorraine, is there a possibility? Very slim po, pero may compromise yun. Marcos will not allow and his alipores. Basta na lang makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, buhay man o bangkay, sana wag mangyari yon kung walang political compromises from the side of the Duterte. There will be negotiations about that. And of course, malaking challenge yan kay Vice President Sara Duterte. Paano niya i-navigate yan? Paano niya babalansihin yan? Lalo na po kung may nangyari kay Pangulong Duterte. Will her being a daughter rather than the Vice President and leader of the opposition, anong babalansihin niya? Bilang anak, gustuhin niyang maibalik ang tatay niya. Pero may compromises niyon. Pero bilang leader ng oposisyon ng taong bayan laban sa bulok na gobyerno, hindi ganon kadali na mag-compromise ka sa isang bulok at dapat pinapatalsik, pinapalayas na presidente kagaya ni Marcos. It's a heavy decision process na i-undergo ni President Sara Duterte. I think that the habilin of PRRD like that, parang he's so many steps ahead talaga than everybody. Parang binawasak niya yung play nila, yung laro nila, na pag namatay siya, gusto nila mamatay siya dyan Yan ang gusto nila. Hindi na makakauwi si PRRD. Kasi nga mahina Cocote Plus, of course, surrounded by the CPP and the oligarchs and the everyone who will make sure that the PRRD will not be brought home. But anyway, let's zero in on the CPP, di ba? They want to make sure na hindi uuwi si PRRD kasi ayaw nilang maging kalmado ang bansa. Gusto nila nag-aaway-away tayo. Gusto nila isiklaban ang loob natin, So, gusto nila talaga nagpapatayan ang Duterte, Marcos, ganun. And unfortunately, the side of the Marcoses don't have the intellectual capacity, the moral compass to do what's right at this point. They've done so many wrong things already that they're not going to do the right thing.
they don't have the capacity for that, diba? But Mhm. thinking, no, the fact that PRRD saying this, no, he's really diffusing the situation. Parang Mhm. diffusing the situation kasi sinasabi niya kay Marcos, mamatay ako dito. Hindi na ako magpapauwi ng bangkay ko, 'di ba? O Mhm. parang hindi na kayo matatakot, 'di ba? Parang gano'n. Kasi yan yung kinatatakot nila Marcos kasi dinaanan nila Yeah. bangag dinaanan nila bangag yan. So, 'di ba ang isang taong nananakit sa isang tao ay siya kasi mismo ay meron siyang mga sugat na hindi pa naghihilom, no? Kaya hindi siya, kaya inuulit niya, 'di ba? Kung ano yung ginawa sa kanya. 'Di ba yung mga abusers ay abused din, 'di ba? So sila ganyan inuulit niya, Mhm. inuulit ng kasaysayan. So ginagawa ni Tama. pero umuulit lang 'yan. Hindi pinapaulit ni Digong. Si Digong kasi gising na tao 'yan. Kakaiba yung pagkatao ni PRRD, gising siya. So Ah, sinasabi, hindi ko uulitin yung ginawa ninyo na ginawa ninyong circus yung tatay ninyo. Pinagkwartahan nyo pa, 'di ba, na may mausoleo sa mhm. Ilocos, pagkatapos nung finally pinauwi may mausoleo, Mhm. binabayaran pa. We won't have that ghastly show, 'di ba? Kasi PRRD and he's so detached nga, as I told you. He's a very humble man, no? Wala siyang delusions of grandeur that he's a hero or whatever whatever. But for me, him saying that is something that we need to really analyze. No? We really need to analyze. But he's given them something to think about. That one I'm sure of. Yeah, I agree. I like that point na sinabi mo, ma'am. Dito masusukat si Marcos eh. Kung may natitirap siyang hila o symbols ng siyensya, pagiging makato, o siya ay kontrolado na talaga ng kademonyuhan ng mga alipores na kapaligid sa kanya na ang principal forces, asawa niya at sila Bersamin, and then sa kabilang banda, sila Martin Romualdez May at tanong mga ako, alipores Eric. niyang buhaya. May Sige, tanong ma'am. ako sa'yo. Yung sinabi mong yan, meron ba siyang ginawa for you to doubt na meron pa siyang natitirang katinuan ng isip? Meron? Meron ba siyang Wala, ma'am eh. Wala, di ba? Ang problema sa kanya, ang kanyang thought process, ang kanyang mental faculties, ang kanyang decision-making competence, napakababa at talagang Yeah. ah, unpredictable, predictably unpredictable. Isa ang sinasabi niya, bigla na lang siyang lilipit, halimbawa, sa impeachment. Takot na takot siya sa impeachment at first dahil ito ay pagmula ng pagkawatakot ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ng kumilos ang iglesia ni Cristo, iba pang ito, noong January. Pero bilang nakita niya na pwede lang paghumua ang tensyon, magkaroon ng pagkakataon, unaan mo na, nagbago bigla no February, Ma'am Ron, ang mga kababayan, sapagkat itinulak nila ang impeachment complaint. Pero nang hindi niya makuha ang Senado, bumaliktad na naman siya. Sabi niya, hindi ko naman talaga gustong impeachment na yan eh. So doon po, makikita mo ang predictably unpredictable, meaning unstable. I agree kay Ma'am Lorraine, unstable po ang kanyang mental faculties to decide on competent decision making. However, ano pa man ang gawin ni Marcos, ang isang irreversible damage ng kanilang ginawang pagkakamali ay ang kataksila na ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kung pababalikin nila ito, magkakaroon pa rin po kahit hindi pa magsalita si Pangulong Duterte, he will remain as a symbol and rallying figure of inspiration ng pagtutol at pagtindig ng taong bayan laban sa kabulukan ni Marcos. Pag wala si Pangulong Duterte, pressure din si Marcos sapagkat magiging simbolo din ng panawagan ng pag-reverse ng kanyang kataksilan ang patuloy na incarceration ni Pangulong Duterte. Pero as he is Rodrigo Duterte, ang iniisip pa rin niya ang kapanatagan ng bayan eh. Ang bihira mong maririnig sa kanya yung ganong pananalita sa kanyang anak, nahayaan nyo na kung saan ako mawala ng buhay, doon na lang ako. At huwag nyo nang isipin pa na ibalik ako sa Pilipinas. Malungkot, masakit po yan, Ma'am Lorena. Sapagkat alam natin, mahal na mahal ni Pangulong Duterte ang Pilipinas. Sabi nga niya, wala akong problemang litisin niyo ako, paharapin niyo ako sa hukuman ng Pilipinas. Kung sino ang nagrereklamo, have my day in court in the Philippines. Alam natin, sapagkat ina-expect na niya na babalikan siya ng mga kalaban eh. CPP, NPA, NDF,
yellow pink zombie, mga oligarko, sindikato sa droga, bulok, kriminal na mga politiko. He was expecting that. Pero, nang umabot po sa sukdulan ang pagkademonyo ng gobyernong Marcos at Romualdez, ay never na-expect ng mga tao na itulak bigla ni Marcos na ipatapon si Pangulong Duterte. Although gusto niyang gawin yon, hindi natin nakikita ang pagkakataon na gagawin niya. Subalit, nangyari pala ang hindi natin inaasahan. Sapagkat ang pagiging unstable niya ay pwedeng ginatungan siya bigla. Ano pang inaantay mo? Malamang asawa niya, ano pang inaantay mo? Antayin mong pabagsakin ka ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte, tapon mo na yan. Pero nagkamali sila doon sapagkat napukaw nila ang natutulog na damdamin ng mamamayang Pilipino at nakita nila ng taong bayan kung gaano kaganit at kasama ang gobyerno ito. Kala na maiigting sa mga kabayan kung may masamang mangyari kay Pangulong Duterte. When Pangulong Duterte likes it or not, the instability and polarization will happen sapagkat minahal siya ng tabayan beyond his own personal will. Gustuhin man niya o hindi, magiging simbolo siya ng rallying point at inspiration ng pagbangon ng demokratikong oposisyon ng taong bayan sakaling may mangyari sa kanya. Kahit pa sabihin ni Pangulong Duterte na wag na ninyong gawin yan, people will rally for him and rally behind him as a source of inspiration. Yung sinasabi mo, ma'am, ng pagkadukot sa kanya at ang pagpakulong, he is now considered a living hero. And what happened to him, kung mawawalan siya ng buhay sa Netherlands, he will now be officially a martyr of the people. And a martyr of the people will always be a source of inspiration for people to look after kung paano nila palakasin ang loob nila para baguhin ang kanilang kalagayang ginagapos ng mali at mapang-abusong otoridad o kapangyarihan sa isang lipunan. Alam mo, ngayon, si PRRD mortal. Siya ay namatay doon. Magiging immortal siya. Immortal. Agree. So, you can really see that the Marcos group, no, Bongbong Marcos most specifically, has not learned his lessons because yan ang nag-overthrow sa tatay niya, si Ninoy Aquino, nung namatay. Diba? So, as I said, it's a repeat. Everything is a repeat, no? So, they have not really learned their lessons and it's going to be yung ano dito, no? Anybody who uses his head right now, you don't need to be an experienced political analyst to know that bring home PRRD will diffuse the situation, di ba? Exactly. And that will save his neck, di ba? Si Marcos. But he's not gonna do it. He's not gonna do it because of the people who are surrounding him, etc., etc., and because nga mahina nga kukote ng mga ito. Also because they're really dead set on perpetuating themselves in power no matter what happens to the country. These are really evil people. An evil person, di ba sabi ni Sansu, will burn his nation to the ground for power. Di ba? Will never burn the nation to ashes for power. That's them. No? So this is what's going to happen to the Filipino people. Si PRRD, sinasabi ko sa inyo, bilang isang taong na malapit naman sa kanya, no, at nakatrabaho ko siya, that he opened his thoughts and his heart and to me, si kaibigan ko talaga si PRRD, no? Nakikita ko na he's really, ito pati siya warrior siya. Alam mo kung anong klaseng warrior si PRRD? Samurai siya. Magsesepuko yan. No? Maghaharakiri yan para sa Pilipinas. At saka sa kanya, mamatay sa Pilipinas, yan ang pangarap niya. Yan ang pangarap ni PRRD. Gustong-gusto niya yan. So, binibigay ni Marcos ngayon sa kanya. Pero, pag binigay ni Marcos yan, parang nga talaga nag-chest talaga si PRRD. Pag binigay ni Marcos yan, downfall talaga niya yan. No? Actually ngayon, papabagsak na siya, pero kunyari gusto pa niya ng konting angat ng konti na hindi na siya tatalupan ng buhay ng Pilipino. Iuuwi niya, pero hindi niya iuuwi. Kasi yung mga ambisyon nila talagang overrides all their logical reasoning, whatever's left of it, no? Yeah. So, Ma'am Lorraine, actually, ang hibla na lang ni Marcos, ma'am, hibla. na bago siya bumagsak, yung withdrawal of support ng AFP. I know. Yeah. People will not defend Marcos.
When the AFP will declare that they will withdraw support from Marcos, ang PNP lang magagawa, ma'am. Mabarikadahan taong bayan, mga kampo, hindi makakalabas ng pulis. When AFP will declare that they are no longer recognizing Marcos as the commander-in-chief with all grounds valid incompetence, mental health status, and then monumental corruption, ang kanyang mga involvement sa malalagim na krimen. Yeah, malalagim na krimen. Yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Without the AFP by his side, kahit nandyan pa si Torre, hindi makakagalaw yung mga policeman pagbagsa ng taong bayan. Because the AFP is the core backbone that supports the state, that provides the coercive power, and the authority of the president will be supported by the AFP. But once the AFP will withdraw support to him, either kasabay ng paglakas ng daluyong ng protesta sa mga lansangan, mapayapang protesta, the withdrawal of support declaration by the AFP will be more than enough them to say the new commander-in-chief is the vice president, constitutional successor of the office of the president, may recognize her as the interim president by virtue of constitutional succession. The AFP will not take power, they will facilitate the transition of peaceful power turnover as provided for by the Constitution. Is this legal? Yes. Is this constitutional? Yes. Is this codita? No. It is just the exercise of the power of the AFP to protect the state and the people from crumbling into a civil war dahil ayaw umalis ng bulok at hindi na nararapat na maging pangulo. The AFP will declare that we will recognize the constitutional successor. Yan na lang po natitira kay Marcos actually. I agree sa binanggit ni Ma'am Lorraine nung sinasabi niya, the legacy of former President Duterte, both his persona and what he did for the country will be immortalized. But beyond na ma-immortalize siya kapag pumanaw siya sa Netherlands, it will serve as a triggering fuse. Whether PRRD likes it or not, it will be a triggering fuse. Hindi na niya yan makokontrol sapagkat ang taong bayan will take out the source of inspiration sa pagtindig at paglaban sa bulok ng gobyernong nagpapalugmok sa kabuhayan at nagpapagulo ng bayan. It is the representation ng evil government ni Marcos at ni Romualdez. Lalakasin lang ng pagkakaroon ng kalagayan ni Pangulong Duterte ang sitwasyon na yan, but the people will really move to topple down Marcos peacefully, hopefully. Peacefully, hopefully. Ma'am Lorena. Alam mo sa Inglaterra, kapag ka namatay ang hari, ang sinasabi nila doon, the king is now dead. Long Yes. live the king. Which means that he has transitioned to immortality. No, so when if PRRD dies, maghanda-handa na si Marcos. Tatalupan siya ng buhay ng Pilipino. And yung that one situation that will diffuse, no, apart from bringing home PRRD alive, no, is if the AFP really withdraws their support. Yeah, automatic. That will really Magsakin. save the country. That will save the country from downfall, this downward spiral. No, but I don't know if that's going to happen at this point. No, but I don't know what they're waiting for. No? So, kasi Yeah. kita naman yung ganyan ng pagbetray ng public trust, no? Sa CPP aligned sila. Kasi kita mo talaga ito si Omet Browner talaga wala talagang prinsipyo. Walang paninindigan. Unfortunate, no? Pero malay natin, tingnan natin, Yeah. no? Yeah. Yeah, I agree. Ma'am, bago po tayo magpapatuloy, may kaugnayan dyan sa balita ng parang huling habili ni Pangulong Duterte. Nalungkot ang buong bayan, nalungkot ang mga Pilipino sa buong mundo. Subalit po may mga makuha tayong aral dito na walang permanente sa mundong ito. But mayroon po tayong mapagkukuhanan ng aral sa mga dumaan sa kasaysayan at buhay natin, sa lipunan natin. Kung natin ang balita talakayan nito, ng bisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama, sa Netherlands. Kahit ay nung napanood mo yun, ma'am, nakita ko rin yun, yung parang habilin ng kanyang ama. And tumutugma po, tatlo na ang nagsasabi na grabe ang pagbagsak ng weight and physical condition ni Pangulong Duterte. Bagamat hindi naman siya parang sakitin, pero mapayat na talaga at mahina.
kahit maglakad yung kanyang former first wife na si Elizabeth Zimmerman, si Pulong Duterte, yung kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, the same ang kanilang sinasabi. At may nabanggit pa nga ma'am si Mrs. Elizabeth Zimmerman na hindi na siya halos kumakain, ma'am. Mahina siyang kumain, walang gana. And minsan nagsasabi yung mga guard na he doesn't get up from the bed na lumakad-lakad. Parang doon lang siya. Ma'am Lorraine, how do you look at this as from the medical perspective? Ito mga ganyang mga ginagawa o mga kaganapan sa kalagayang pisikal at ng kalusugan ni Pangulong Duterte. He's 80 years old, no? Dito mo makikita ang pagkawalang puso ng Bongbong Marcos na yan. 80 years old, a man who served his country well. You know what it takes to take care of an 80 years old with serious medical issues like PRRD. You need a full staff for that. I know that because my father had it. So, and my father was very comfortable. So, kasi si PRRD para kumain siya, iuupo mo siya, tapos andyan yung pagkain niya, yung pagkain na gusto niya dapat. Kailangan masarap na food na nasa harap niya. At kailangan hihimay-himayin mo siya. Kailangan halos susubuan mo na lang siya. Diba? Tapos kailangan, umupo ka sa harap niya. Kailangan kwentuhan mo siya. Ganon. So, ganon na pag matanda. Diba? So, now that he's alone there, this is what's happening, no? Na talagang wala na siyang gana. Talaga. Because ganun talaga si PRRD mula noon, palalo na nung tumatanda na siya. Very special yung meals niya. No, I know this because I'm close to the staff that prepares his meals, no? And he really wants the meals a certain way. Di ba, like us? Pero siya mas OA siya eh. Mas OA siya, tsaka mas baby siya. Mas senyorito siya. Gusto niya talaga yung food prepared a certain way. May uupo ka sa harap niya, may kakwento siya. Ganon, para may gana. So kami noon, ang ginagawa namin, umuupo kami sa kanya, tapos talagang sinasadya namin na masarap yung kwentuhan para mas marami siyang kumain. Ganon. So, he's not getting that care. No? He's not getting the care that he deserves. Tangina yung Marcos na yan. Yeah. Ang ina mo. Yeah, I understand. Ang ina mo. So, yan talaga ang naging dahilan, ma'am, no? At binanggit din yan, ma'am, ni Congressman Pulong, na inahanap niya yung nakasanayan niya doon sa Davao. Simpleng pagkain, pero Filipino food na masarap. At yung ambience nandun yung mga mahal mo sa buhay at mga kakilala mo na nakakausap, nakakahalubilo niya. Tama ba, ma'am, na ang boredom and loneliness ay mas matindi po torture. Kapag ang ninalabanan mo sa taon mo, yung pagiging pagod at lungkot, kasi nawalan ka na ng pagtingin sa paligid mo at ang iyong sarili mo, parang gusto na lang na naka-stationary ka. Para the way he was being described by his first wife, Mrs. Elizabeth Zimmerman. Tama po ba, ma'am? Boredom and loneliness ay napakadelikado niyan. Yeah, but there's one thing that that comforts me is the knowledge that PRRD has a strength of character, no? But given all that, no, given his strength of character and that he is a well-read man, no, he's very erudite. He knows his history very well. He knows that ito ring trajectory ng buhay niya, accepted niya yan, 'di ba? So I know kaya niya. But even then, so what? No, so what? He deserves so much more. More so because he served the Filipino people well, 'di ba? At hindi siya nagnakaw. So itong ginagawa ni Marcos na ito, bawat segundo na nandyan si PRRD, grabe ang interest niyan, grabe ang bayad niyan. At hindi lang siya lahat, everybody who was responsible for it, but more so Bongbong Marcos. But you know what? Up until the end, PRRD is serving us. Because I'm sure, no, Filipinos looking at all of this, no, the scandal that Marcos did, wala na ang mga Marcos family there, wala na yan. Talagang hindi na makakaulit sa Pilipino yan. Yan yung kagandahan dyan. Kaya si Mangga, sabihan kita, Mangga, wag ka na managinip, okay? Talagang gagawin namin lahat. Ako gagawin ko lahat para hindi na magkaroon ng Marcos sa gobyerno. Mga halang ang mga sikmura ninyo. So, yeah.
Talking about that, may karugtong na bata po ito sapagkat hindi pa rin tumigil ito CPP, NPA, DF at Miguelo de la Umbi na waskin ng pagkatao sa lagay ni Pangulong Duterte are professing na human rights defender mga kulukoy na which is not true. Napaka-inyuan ng kanilang tuloy na pagsira at pagpropaganda kay Pangulong Duterte, may kung ano-ano silang hinihingi ng mga witnesses, protection, transportation support, dahil daw talagang hirap na hirap sila kung hindi ito mapaharap sa ICC. Bagamat alam ng taong bayan na ito po ay mga bahagi ng tanim witness, mga hinilot at mga piniga na mga affidavit nitong Cristina Conte na abogada ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, and she herself is a member team ng CPP, NPA, NDF. Hindi ko maintindihan bakit sila ay nabibigyan ng ganito mga pabor. Samantalang yung ordinaryong mamamayang Pilipino, tayo, Ma'am Lorraine, na hindi kalaban ng gobyerno, kundi tayo ay susulong ng pag-iit ng mabuting pamamahala, reforma at paglaban sa pagtutol sa korupsyon, tayo ay pinapatapon, tayo ay tinatakot, binubusalan, kinakasuhan. Samantalang itong nasa kulungan, mga sina Franz Castro, ito mga kababayan natin na kanilang sinalanta ay walang nakukuhang suporta sa pamahalaan, samantalang ang gagamitin nila ng mga witnesses, pinapababy nila dito sa Department of Justice at sa gobyerno ni Marcos. Tungayan natin itong pagpuna ni Vice President Sara Duterte hinggil sa ganitong gimmick pang politika sa mga witnesses. May ulat balitang talakayan tayo, Ma'am Lorraine. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration kasunod ng desisyon ng Department of Justice na pondohan ang biyahe ng mga umano'y testigo sa war on drugs case laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinadismaya ni VP Sara ang tila mas mabilis na aksyon para sa mga testigo kaysa sa pagresponde sa mga Pilipinong naipit sa sigalot sa Middle East. Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila malabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Giit ng pangalawang Pangulo, mas inuuna ng administrasyon ang paninira sa politika kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Marinding sinabi ni VP Sara na ang mga ebidensyang ginamit laban sa dating Pangulo ay gawa-gawa lamang at bunga ng pananakot o pamimilit. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Muling iginit ng Vice Presidente na walang sapat na batayan ang kaso sa ICC at umaasa siyang ito ay tuluyang ibabasura base sa petisyong kumekustyon sa jurisdiksyon ng korte. Samantala, sinagot din ni VP Sara ang naging pahayag ni Marcos Jr. na dapat nang itigil ang pamumulitika. Aniya, ang administrasyon mismo ang namumulitika at ang ginagawa lamang nila ay pagsagot at pagdepensa. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Ayun. Mga kababayan, no? Itong pagkukunwari ni Marcos na wala silang kooperasyon, hindi nila kinikilala ang otoridad ng ICC, gas-gas na po itong nakasinungalingan. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. At makikita ninyo ang katawa-tawang ginagawa ng DOJ. Wala daw ebidensya, sinira na, hindi na matrace, pero pinupunduhan nila ang mga tanim witnesses ng grupo ng CPP, NPA, NDF. No? And by the way, mga kababayan, ang ipinresenta nila pong mga
list of evidence, yung karamihan doon ng mayor pa si Pangulong Duterte. Hindi po ng Pangulo siya ng bansa. No? Diyan pa lang, makikita nyo na talagang wala silang ipakita na crimes against humanity. Kasi bogus nga ang kasong ito. Ngayon, nang magreklamo na walang passport, pinakuha na ng passport ang mga witnesses, ginastusan ng gobyerno. Yan ba ang hindi nagko-cooperate? Oh my goodness. Ang milyon-milyon na ginasto doon sa eroplano. Ang mga police na minobilize, more than 20,000, ginastusan. Yan ba ang walang cooperation? Ito pa ang malala. Ang mga kapritsyo at luho nila Sina Conte, mga operatiba ng CPP, PAND, ginastusan. Pag dumating ang investigator at ibang mga elemento ng prosecutor in House of L, Saldico, nila Mark Romualdez, iniisip ng polis sa usap mga terrorism leader para pagdagan pa ng mga kaso. More! So kahit ang mga matay na NK, idagdag na sa crimes against humanity. Walang ibang gumagawa niyan at umuutos. Si Marcos, sila Romualdez, ano rin. I think no at this point, bawat bukas ng bibig ni Marcos, wala nang naniniwala, no? Kahit yung mga stupidity na pinagsasabi niya, no, all of them, no, they're just insulting the intelligence of the Filipino people when they say that the government doesn't want to get involved, is not involved. They think we're as stupid as they are. No, that's the insult talaga. They're rubbing salt into our wounds by insulting our intelligence, 'di ba? So I would rather not respond to that kasi talagang ang lantaran, 'di ba, nung panloloko sa Pilipino. And I think no at the end of the day, all of this they're going to pay for it. I don't know lang, hindi ko lang alam, Yeah. no. Kasi itong pagkulod nila sa CPP, ni pagkulod ni Marcos sa CPP yan, no, binibigyan ng ganyang perks, no, Pamasahe, pamasahe. mga perks. Alam naman ng AFP kung sino si Cristina Conti. Urban operative ng Of course. NDF, di ba? Alam naman nila kung sino yung mga nasa likod nito ng pag-kidnap kay PRRD. Tahimik lang kayo, di ba? Ano ba yung implications niyan? O kahit hindi na nga si PRRD pinag-uusapan natin dito kasi willing naman siya mamatay eh. No, willing naman siya katulad ninyo, no, na matatapang mga sundalo, willing siya mamatay para sa bayan. Pero ano ang implications ng isang president ng Pilipinas na kaibigan ng teroristang organisasyon? 'Di ba? Ano isipin ninyo 'yan, no? Ano pa ba 'yon? Politika lang ba 'yon? 'Di ba hindi na politika 'yan, no? Ano na 'yan? Betrayal of public trust. And who's going to protect the Filipino people from such a president? 'Di ba? Gusto pa ng bloodshed, gusto pa na mabagsak talaga ang Pilipinas na parang malasudan tayo. 'Di ba? So these are things that we need to think and I think that they have to have a great sense of history as they ponder on these things, no? Kailangan talagang sana mga sa ano naman sa PMA tinuturo naman ang history eh, 'di ba? So hindi naman siguro nagkulang ang PMA, no? So I don't know, no? I hope nalulungkot ako sa Pilipinas. Nalulungkot ako sa nangyayari at si PRRD nangyayari sa kanya. Pero ako, parang ang tingin ko para sa Pilipino, sa mga kababayan natin, lalo na yung nanonood ngayon, no? Talagang practice na natin, no, yung pagiging united. Yan ang lakas natin. Yan ang lakas natin. So, Agree. Eric, And ma'am, speaking of go ahead, ma'am, go ahead. 2 minutes. Kasi may nakita akong post, no, na yung mga vloggers na nagsisiraan. So, pinapadala sa akin yung mga post na yan. Siraan-siraan. Tsaka vicious. Vicious yung siraan nila, no? One of the posts that's trying to destroy Maharlika, no, was written by Grace, yung CPP dati. Kabuktulan. Yes, Kabuktulan. O dating sa CPP yan. Oo, so Kabuktulan, no? Kabuktulan. I'm not taking anybody's side. I want to stay away from that fight. Wala akong pake dyan. Pareho ko kayo. Hindi ko kinukomentaryuhan. Yeah, so imagine, Yeah, I have to hear. ang sinasabi nung post na yan, basta tinatanggalan niya ng credibility si Maharlika.
no? Nagawa ng CPP ang hindi nagawa ni Lisa Marcos, at yun ay tanggalan ng kredibilidad si Maharlika, 'di ba? Tapos naman in response to that, sasagot naman itong isang grupo, sisiraan naman sila Crisette, sila Trixie, sila Joey, tinanggalan din ng kredibilidad, no? So, at ang nagpapasiklab niyan, CPP. Nakikita ko yung mga comments, no? Nakikita ko CPP na funded by the Marcoses. No, so ito yung kung bakit bawal yung bangag-bangag ngiwi-ngiwi na yan, no? Kung ba't ipinagbabawal. So, ang CPP, bilib ako sa kanila, Eric, kasi masters of hatred and division. Kasi binabasa ko kasi yung mga posts na yan. Ang problema kasi, ma'am, Yeah. ang problema ng mga vloggers, both sides, Yeah. nagpapadala sila. Yeah. Dapat sila mag-control. Because they cannot control the manipulation. You cannot stop it kasi diskarte ng kalaban yon. Yeah. Ang makokontrol mo, yung internal forces mo. Yeah. Eh sila mismo nagpapadala doon eh. Kasi nga, may involved na ego and pride. Yeah. May kanya-kanyang ego, may kanya-kanyang pride. Kaya may ginawa ko niyan, ma'am, na content ko sa sarili kong platform. Ang title niya, The people are the real maker of history. Not the vloggers. Not Yeah. the politicians. That's true. Yun sana ang nangibabaw. You know, I tried to inform both sides. Mhm. Information. I gave them that information about that person, no? Grace Kabaktulan, na dating CPP, no, na nag-iintriga, no, at sinusulsulan kayong lahat para mag-away-away. No? Mhm. But the words were too painful already, exchanged on both sides. Exchange, personal na eh. Personalan na talaga. Sobrang kabastusan, no? I don't even want Bastos na kita mo. to read a lot of it, no? I don't, and I think there's even more to it than that, no? But that's why kasi they tried to draw me into this. I said, "No, I don't want to be part of any of that." So I really believe what you're saying, no? Because this is what I told them. Just go ahead. You want to do it? Go ahead. I think we're all overestimating our importance here. The people who are Alam mo rin. Revolution, PRRD, the Vice President, our country is way bigger than any of us and all of us combined. Go Agree. ahead. What That's you need. correct. Go ahead.